Good morning guys. Today ay Monday at nakuha na natin ang ating 600 na insurance baga. Tawag doon, incentives guys, no? So ngayon may bago tayong booking. May una tayong booking guys, papunta ng Walter Mart General Trias at susunduin ay ang pick up ay dito lang sa may sa may sa may FCIE. So papunta ng Walter Mart Gen 3. So I'm not sure kung makakakuha tayo doon, pero for sure wala, balik na lang ulit tayo dito if ever, no? So bakit nga ba tanghali na naman tayo, no? So ganun talaga. So gising na ako kanina guys, as always, pero yung katawan ko parang ayaw niyang bumangon, no? Kaya ayun. Tinanghali na tayo, nagpatanghali na din talaga ako, no? Kasi pipilitin ko naman kanina is wala, uwi lang din ako ng tanghali, no? Kaya ngayon is mas okay na yung ngayon, di ba? So ang layo ng pick up po, nasa 2 kilometers. Bakit kaya? Siguro walang mas malapit na driver doon sa part na yon, no? Kaya siguro sa akin ibinigay na mas malayo. Actually pa. Actually almost sa mga nakasusundo ko is mga 1.5 kilometers lang, 1.6 something or 1 kilometer, ganun lang. At bihira yung ganito na 2 kilometers, no? Napakalayo na nito. So wala pa naman tayong booking. Ang kabukas nga lang ng app ko guys, wala pang 2 minutes nung pagka-open ko, pagka-online ko, is pinasukan tayo nito. Pero okay na din, malay mo naman meron doon na papunta ng SM, o diba, edi quality na. Kahapon nga pala ay Sunday, diba? So hindi na tayo nagbiyahe Sunday at yung mga vlogs natin na nakahilera ay pinag-e-edit ko na. May natira na lang na 3 na lang ata or 2 na lang editin na yun or 3 yun, limot ko na eh, parang man lang 3 o diba, sa mga susunod ko na yun na rest day saka ko siya titirahin or maybe the next ngayon darating na linggo mag rest day ulit ako, no? So wala namang masama doon. Kumbaga pahinga na natin yon. Pero yung pagpapahinga ko is ginagawa ko ay pinag-e-edit ko ng mga vlogs natin, no? Para hindi tayo nahinip sa bahay. Kasi kung magpapahinga lang din naman ako na nasa bahay lang, is kundi naman ako maglilinis ng bahay, kundi naman ako maglalaban ng mga damit ko, bibiyahe na lang ako kasi may inip lang ako sa bahay. Katulad niyan, mayroon tayong extra income na ito sa pagko-content creator is may nagagawa tayo kapag wala tayong pasok or wala tayong biyahe, no? Ayun lang, di kasi ako sanay nang wala akong ginagawa. Pero ayoko din naman ng sobrang daming ginagawa. Hindi ako mapakali. So dito FCIE, dito ako nagtatrabaho dati guys. FCIE na to. Parang tagal ko din dyan. Nung pagka-graduate ko, dyan ako pagka-graduate ko, Kabuyaw. Tapos nung nag-relocate yung company namin dito sa FCIE, naglipat naman ako ng Kalamba. Tapos after naman ng Kalamba, inayawan ko din yon, naglipat naman ako dito sa FCIE ulit, and then yun, saka ako nag-Qatar, saka ako nag-Japan. After ko mag-Japan, dito ako ulit lumipat sa FCIE. So nangyari, hindi ko din nagustuhan kasi ang baba ng sahod. Tulad nga sinasabi ko noon, nasanay ako sa sahod ko sa Japan. Umalis din ako, naglalamove ako, no? So hindi ko din nagustuhan ng lalamove, umalis ulit ako, nag-grab naman ako. Hay nako, buhay pa iba-iba na lang. So okay lang yan, kung saan tayo magpipit doon tayo. Sir, grab, pick up po. Okay. Diba sabi sa inyo hindi na kailangan dito ng ID. First booking done. Meron tayong 158 pesos in the morning. So antay tayo dito ng mga 2 minutes. Baka naman magkakaroon tayo dito sa Walter Mart, no? So nasa Walter Mart tayo dito sa may Gen 3. So nalimutan ko namang spray yan. Meron pa ba to? Meron pa pala itong Glade ko. Mas mabango kasi to guys, no? Compared dun sa nabili nating liquid lang dito, mas mabango itong Glade natin kaysa sa nabili nating gantong air freshener na mumurahin. Kasi mumurahin lang naman to eh. Tapos ito, mahal tong Glade. Parang buy one take one naman, pero nasa 400 pesos or 300 something, ganun, no? Kaya siguro mas mabango yun. So nasa tayo dito, wala namang gasinong nagbubuk dito, unlike sa Walter Mart Dasmariñas. Doon talaga may mga nagbubuk, no? So ngayon ay iihi muna ako kasi naiihi na ako eh. Baka kasi makakakuha tayo dun eh, dun sa na-pick upan natin nung Sabado, dun sa may ano yun, village yun. Basta malawak din eh. Nasa 1.2 kilometers din yung papasok, yung pinagsunduan ko.
Pasok pa lang yun ha. Wag lang tayo dalhin pa Tansa, no? Kasi wala tayong nakukuha dong booking after pagka nakapaghatid tayo doon. Ay nako, lapit na kayo mag-Boracay. Makakasakay na ulit ako ng eroplano guys. So kailan ba yung huli kong sakay ng eroplano? 2023. Noong lumapag ako dito sa Pilipinas galing Japan, yun yung huli kong sakay ng airplane. So ngayon is makakasakay na ulit tayo ng eroplano. Kaso nga lang local lang, no? Sa Boracay. Parang sa Terminal 1 lang kami. I'm not sure. Titingnan ko ulit kung ano yung ticket namin, no? Nasa ticket kasi yun eh. And di ko sure kung anong terminal kami, nalimutan ko na. Parang 1 nga, Terminal 1. So di ko alam kung kailan yung Japan natin, kung kailan tayo makakaalis. Kasi antayin ko pa yung feedback nung, pero in process na yung papel namin ah. Antayin ko pa yung feedback nung agency kung anong kailangan gawin. Parang kailangan pa ng PIDOS, no? Kasi newly hired ulit ako eh, kaya siguro need din mag PIDOS. Pero di ako sigurado, parang 50% lang yung ano ko na kailangan mag PIDOS, no? Mga kawasak, tatambay pa lang ako dito kay na Boss Carl eh. Ay magiging kumpare ko pala yan guys, yung may-ari nung JCJ Type Parts, no? Kasi kinuha niya akong ninong ng kanyang anak. Sa 23 nitong March ang ano, ang tawag doon, ang binyag. So hindi tayo makaka-attend siguro kasi nasa Boracay tayo nun, no? Pero try natin kung makakadating tayo ng apartment ng mas maaga, please makaka-attend tayo ng binyag ng anak niya. Pero kung hindi, saglitin ko na lang siya kapag ano, pagkadating ko, no? So may panabago tayong booking. Tatambay pa nga lang ako dyan sa shop, pero binigyan na agad tayo. Pamunta ng Malagasang. Second booking guys, magkano? 202 din. Nice one. Nakakash pa. Second booking down. Okay, sandali tayo sa may part ng Malagasang. At ang gagawin ko naman ay ikot tayo sa may Aguinaldo Highway, no? Doon tayo pupunta. Pabalik ng Dasma, pa Congressional siguro. Bala na mamaya pagkalabas natin dito, no? Padalawang booking. Lagi umuusog yung ating ano, yung ating mating. Musog pauna, siguro katatapak ng mga pasahero natin pauna, no? So napakainit na naman as always. Ganyan talaga, tanghali tayo lumabas eh. Kung lumabas tayo na maaga, hindi mainit, diba? Tama ba ako? Pero nakakuha ako dito ng booking eh, sa may Malagasang na to. Ewan ko lang kung bigyan tayo bago tayo makadating ng Arnaldo Highway. Grapes, oh, 120 lang. Pero kamatis yung tinda. Kamatis yung nandun. Naihi ako. Uy, sana all nakakaihi. Naihi siya dun, no? Dahil wala, nakaihi na din ako dun, no? So yun guys, pabalik bagang papunta tayo ng Arnaldo Highway. Hindi pala Arnaldo, Aguinaldo Highway, no? Tapos paano tayo ng bayan ng Dasma papunta doon sa may Congressional tayo. Baka sakaling meron dun, masarap tumambay dun, residential dun eh. Sakto, kakalabas lang natin sa Aguinaldo Highway. Pinasukan na agad tayo, kaso nga lang is malapit lang. Parang mas malayo pa yung pick up kaysa sa drop off, no? So ito 86 pesos lang, oh. Pero standard pa rin na Our Lady of Paris Church, oh. Sa Litran lang. So dito, pick upin ko lang dito. Yun, ihatid lang dun. Para itatawid lang ng highway eh. Grabe naman, no? Siguro walang mode of, mahina yung mode of transportation do sa loob ng subdivision na to, no? Kaya siguro nag-grab sila pag ganyan. Kasi mostly sa mga subdivision, mga exclusive subdivision na yan is walang transportation sa loob kung wala kang private car. Ano? Walang mga namamasada. Katulad doon kay Naate sa Mikara, sa may Tansa, is ang mode of transport niya, palibasa may sasakyan siya pero hindi siya maalam mag-drive, ay ano nga yan? E-bike, no? So ihimo na ako dito saglit. E-bike yung sinasakyan niya palabas ng Mikara. Third bookings done. Oh my god, traffic. Sakto kasing labasan ng mga estudyante ngayon, kaya sobrang traffic sa mga schools, no? Kaya dito tayo ngayon sa may papuntang Congressional, ano, and yun, rolling na muna tayo. Kabababa lang nila eh, sobrang traffic nga, kasi nga yung mga student pupils ay lunch break 12:13 ng tanghali na kasi ngayon. So nagla-lunch na yung mga estudyante. Malakas kaya din ang booking kapag walang pasok, no? So di ko pa kasi na-try ng hindi ko pa na-try nung pagbakasyon ng mga estudyante kung malakas din ba. Siguro naman, no? Kasi parang karamihan naman ng nasasakay ko is mga empleyado mga hindi naman empleyado, yung baga hindi siya estudyante, siya mga naka-uniform, no? Kaya feeling ko naman malakas din naman ng konti
no, kahit na walang pasok yung mga estudyante. So di ko na alam kasi di ko pa nga natatry. Di pa kasi ako, kailan lang ba ako nag-umpisa? Last year? September, if I'm not mistaken. July, October, or September nga ata, or August nag-start ako mag-grab, or para September nga guys, no. So mga kawasak, may gusto kasi akong tikman, no, kasi naghanap ako ng ibang bakery kanina. So nakabili tayong tinapay. Taka ako bakit naging 75 pesos yung biniyadan ko. Actually pag bumibili ako 5 lang isa. Siguro ito yung nagpamahal. Hindi ko lang alam at hindi ako sure kung anong tinapay to. Feeling ko toasted siopaw to, kaya siguro nagmahal yung aking binili. Expected ko nasa 30 lang yung babayaran ko, pero 75 yung naging total. Hindi na sa toasted siopaw. Hindi ko lang alam kung alin yung mahal dito, no. Ba't naging 75 yung binayaran ko? Sabagay, ito kasi parang hindi siya tigli 5 piso, oh. Tsaka ito lang donut yung 5. Ewan ko magkano to. Basta 75. Ito, siguro ito. Mango pie ba to? Mangga nga, no. So, expected ko dito toasted siopaw. Pero, hindi pala. Siguro ito 10 isa. 10, 20, 30, 40. Hindi, ang kwenta lang eh. O, tasala yung sukli sa akin, no. So, ang mahal naman. Iba yung lasa niya, guys. Mas masarap siya kaysa doon sa ibang binibilhan natin na tig-5. Kanina ko pa ito gusto tikman at titignan ko nga kung toasted siopaw to. Paborito ko kasi yung toasted siopaw guys, kaya pagka nagkaroon ako ng oras, hahanap ako kung saan makakabili ng mga toasted siopaw kasi paborito ko yon. Doon kasi sa Candelaria nagsara na yung toasted siopaw eh, lagi akong bumibili dun eh. Kaya pala medyo mahal din to, is quality naman talaga yung lasa. Mas masarap siya kaysa doon sa binibilhan kong dalawang unang bakery. So nandito nga pa tayo sa Congressional Road. Naka-open lang yung app natin. Bahala siya dyan. Alas 12 pa naman, hindi pa naman ganun kadami yung mga mananakay ngayon. Sa pahapon ulit yan lalakas guys. Tingnan nyo naman guys, naulan na. So may nakuha tayong booking, malapitan lang. Sa may Lasal lang ang drop off, pero pick upin natin siya dito sa may Town and Country na village dito sa Dasmariñas, Cavite. Sana magtuloy-tuloy itong ambo na to guys, para yung kahit malapitan lang may mga sasakay na pasahero, no. Ganun yan talaga eh, kapag umaambon is ang daming pasahero, as in ilang kanto lang sumasakay talaga, kasi kaysa nga naman mag-angkas sila or kantay pa ng jeep, so sumasakay na lang sila ng Grab. So kakababa ko lang dito guys dun sa kay ate, 121 lang yung fare niya, pero binigyan niya ako ng 150, di ba? 100, mayroon tayong 29 pesos, okay na yan. So may bago siya dumating dito, yun no. May dumating naman. May nag-cancel sa akin kanina. Papunta siya ng Molino, Bacoor. Ngayon may dumating na naman. Ay, siguro yun ulit to. Kasi nakalabas pa ako ulit eh, no? Iikot na naman tuloy ako. Siguro yun ulit to guys. Kanina dumating na to sa akin. PW din. Student ata to. Kaso nga lang ay shortcut ata dun eh. Dumating ito sa akin kanina. Tapos sala siguro yung pin location niya, kaya siguro nag-rebook ulit, no. Ayan, puntahan na natin guys. Papunta siya ng Bacoor. Kanina mo sa Molino, sa may Bacoor din, no. Ngayon naman ay sa may Imus. Molino, bakit Imus? Pasumbuaya. Basta yun na yun, hindi ko alam kung saan yun. Basta around Cavite lang yan guys. Siya siguro kanina din yung nag-book, tapos ngayon nirebook niya lang ulit, pero iba ng address, no. Kasi kakatanggap ko na kayo na, hindi pa bumababa yung pasahero natin, natanggap ko na eh. Tapos pagkababa ng pasahero natin is bigla namang kinancel ng ating pasahero. Salamat guys, nakaihi ulit ako. So hindi pa ako dumadating dun sa drop off location natin guys, sobrang ihing-ihi na ako. Kaya ang ginawa ko, nagpatay na ako ng app. Baka kasi pasukan ako ng booking bago sila makababa, hindi ko talaga kaya. So yun, merienda time. So guys, tikman na natin to. Sarap. Food trip. So ngayon online na ulit tayo. Mag-online pala. Yan, no. Sarap din ito guys, kaso natatabangan ako. Para hindi ko ito mauubos or mauubos ko to. Maganda pa talaga magbaon, no. Habang nag-aantay ka ng booking, makakita ka lang medyo malilim, pwede kang tumigil, mag-merienda habang nag-aantay. At least di ka mainip, no. Hindi ka puro Facebook. Wala kang load yun sa natin cellphone eh. Hindi tuloy tayo makapag Facebook guys. Para naging content na lang natin sa pagbiyahe natin ang kumain sa gilid ng kalsada, no.
at tumikam ng iba't ibang klase ng tinapay. Pero hindi ko alam kung ano-anong mga tawag dito sa mga tinapay na to. Ang alam ko lang mga pandikoko, donut, tapos Spanish bread, yung buns, yun, mga ganun lang alam ko. Cookies, brownies. Pero ito, hindi ko alam kung anong tawag dito. Tapos itong iba pa. Ito donut to eh. Pero yung ibang tinapay, hindi ko talaga alam ang tawag. Diba, naubos natin. Kada tigil, isang tinapay. Para hindi tayo ganun kabilis mabusog at hindi din tayo ganun kabilis magutom. Tubig, minimalist lang na tubig. Ito nga, yung bayad nila sa akin, no? Hindi ko man lang nailagay sa wallet kasi nagmamadali ako, sobrang naiihi ako. Buti lang madami na akong alam na pasikot-sikot dito sa Cavite. Alam ko na kung basta sa kada lugar, alam ko kung saan ako pwede umihi, kung saan ako pwede tumigil, no? Yun ang kagandahan. Set guys, sayang yung ano natin, sayang yung isa nating set D. Kala ko hindi gumana kasi from Molino binigyan ako ng papunta ng dito sa Bacoor pa din naman to guys. Pero nagamit pala yung ano set D. Kala ko hindi, kaya bago sila dumating nag-offline ako. Tapos pagka drop off ko sa ala, chinek ko yung set desti ko. Nagamit yung isa. Oh my god. Nabuha sa set D natin. So kala ko kasi hindi siya sakop ng ating set destination kasi taliwas ng way eh. Pero sakop pala, kumbaga dito lang siguro pinadaan ng Grab. So way din papuntang Silang. Ano, yung set D kasi natin is papuntang Silang. So sayang yung isa nating set destination. Sabagay, bihira lang din naman natin magamit yung set D kapag medyo nasa malayo tayong lugar, no. Pero sayang yung isang yon. My god. Pero yain na. So dito tayo ngayon sa may Walter Mart Bacoor guys. So punta tayo ng Somo Island. Somo nga ba yun o Nomo? Nomo pala. Nomo Island. Somo Island. Sa Nomo Boulevard guys. Punta tayo doon. Tapos labas tayo ng Imos. Tapos pakaliwa tayo papunta ng Dasma, no? So sayang hindi na ako makapag set D. Kasi yung isang natitirang set D ay gagamitin ko mamaya pag medyo napalayo tayo, no? So malaking tulong kasi din yun. Ay nako, sayang yung set destination natin. So mga kawasap, what a coincidence, no? Kasi nagbook yung ating pasahero. Ito yung address niya, oh. De Amor Street, Molino 7. Tapos Cadena de Amor Street. Basta ito, Molino, Cadena de Amor Street, Molino 7, Bacoor, Cavite. So Bacoor, hindi ko din naman napansin kasi naka-set destination tayo. Ginamit ko na yung huli natin set destination papunta ng SM Dasma. Ano, kaya ako nakuha to kasi yung pin location is nasa Dasma. Tanyo, pakita ko sa inyo mamaya. Hanap lang tayo ng matitigilan dito guys. Kasi nagtataka sila pagkasakay nila is kung tama daw ba yung address. Sabi ko, ma'am, tama po. Pero yung doon ko na-realize na Bacoor, Cavite pa din, Molino 7. Sabi ko, bakit ganun? Nasa Bacoor, Cavite, no? Tapos yung ano niya, yung pin location niya nasa Dasma. O di ba kakaiba? Ano tayo, pakita ko sa inyo guys ha. So guys, yan yung address, ano, Bacoor, Cavite, Molino 4. Tapos ito papuntang Dasma, o yan, no? Sa litran na nga yan, no? Guys, o, tama, makikita nyo ba? Nasa salitran na yan sa may Dasmariñas. So hindi nagkaigi. Sabi ko doon sa pasahero is kailangan kong puntahan yan at doon ako mag drop off kasi masyado malayo kung i-early drop off ko, no, or ano, wrong address, no. Pwede ko naman siguro i-drop off na dito tapos i-report ko na wrong address, no. Pero yung ganong coincidence is make sure na yung address nyo na inilagay is tingnan nyo din yung pin location kung tama ba, ano, kasi padalawang beses na nangyari sa akin yan. Yung isa ay sa BIR, papunta ng BIR 13, pero sa Dasma lang din, galing Las Piñas yun, sa Dasma lang din yung pin location. Tapos andun na kami sa pin location, hindi doon sa 13 daw. Sabi ko, doon yung pin location niya kahit yung address niya BIR 13. Ano, so ito padalawang beses sa akin nangyari. So sa di ko lang kung anong gagawin dito. Kaya bumaba na lang sila, tapos mag-grab na lang daw sila ulit. Sabi ko naman sa kanila kung same ba yung account na gagamitin nila ng pang-grab, pang-book ulit. Oo daw, sabi ko much better na gamitin nila ay isa pang phone. Kasi ito, hanggat di ko ito na-drop off, hindi maalis sa kanila ata yung process, ano, yung program
progress nung Grab hanggat di pa natatapos yung booking. So sa mga magbubook dyan guys, is pakiusap ay anahan nyo na, i-check nyo, i-double check nyo yung address saka yung pin location kung tama. Katulad nun, bumaba na sila, sabi ko ibang phone na lang ang gamitin. Sa bagay, dalawa naman sila, ibang phone na lang yung gamitin para mag-book ng panibago papunta ng Bacoor. So hindi ko lang gagawin dito, pwede ko na i-drop off ngayon tapos i-report ko na lang na wrong address, no. So lang mga kawasak, hindi tayo ngayon kasi ingihina ako eh. Mga kawasak, pinalis na tayo ng enforcer. So nandito tayo sa SM Dasma, tapos may enforcer na kumatok. Napalis na naman tayo. So yun, punta ako dun sa kabila para dun tayo tumambay guys. Nakatok na naman tayo ng enforcer dito sa may SM Dasma. So hindi naman niya totally kinatok, no. Nag-ano lang siya, nagpwesto sa gilid ko. Sabi ko, puta na, bakit may mga booking na yung mga nasa likod ko? So yung pala, may enforcer na sa likod. Yun guys, oh. O diba, nandyan tayo kanina. So pinaalis na tayo doon, no? Hindi ko alam kung saan tayo pupunta ngayon. Sana pala, diretso na tayo congressional kanina, no? So alas 5 na guys, no? May isang oras na ako mahigit nakatambay dyan. So kaya naman di pa ako nauwi, ay i-hit ko lang yung incentives na 200 pesos kasi nakaisa na tayo kanina, na counted, no? Tapos ngayon ay sa ano naman tayo, dalawa pa ang ating kailangan i-hit. So ikot-ikot lang muna tayo dito sa SM, no. So nanghihinaing din naman ako kasi nga gawa ngayon is dumating yung incentives natin ngayon. Magkano din yon? 600, o di ba? Dagdag din sa ating dagdag din sa ating kita ngayong araw yung 600 pesos. Kaya hanggat maaari, hanggat may pagkakataon is kunin natin yung incentives kasi sayang din naman. O diba 3 araw din yung qualified tayo, is naka 600 din tayo doon. Saan mo naman pupulutin yun? At least nahit mo na yung incentives tapos kumita ka pa, no? Diba ganun lang. So guys, nagalis nga ako sa SM. Binatohan naman tayo ng pa Robinson pala guys, katabi lang din naman ng SM yun eh. Hi! Sabagay, okay na din. Magkano din, no? 117 pesos saver. So yan, after nito, isa na lang ang problema nating booking at magkaka 200 pesos tayo. So mga kawasak, exactly 8 hours and 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 hours guys. Tayo ay may kinita na 2,501 sa 8 oras, no? 12 bookings, no? So ang maganda dito ay nakuha natin ang 200 pesos, bali 2,700 lahat-lahat. Pero makukuha ko yan ay next week pa. So yun lang, 2,501. So yun mga kawasak, so pauwi na tayo kasi kahit naubusan na tayo ng set destination eh, siguro ano pa to, oh yun, oh, putang ina, 8 kilometers pa or 7 kilometers pa uwi. wala na tayo set destination eh, kasi pag nagbukas pa tayo ng application is baka kung saan tayo madalhin ng ating magiging booking kung sakaling mabigyan tayo, ano. So ang gagawin ko is uwi na lang ako, gagapangin ko na lang to hanggang bahay guys, no. So yun lang mga kawasak, so hanggang dito na lang. Tinapos ko lang talaga yung ating incentives kasi pag naipon yan ay malaki din naman, kaya tinatapos ko yung mga incentive natin, no. Saka gutom na din ako, so gusto ko pa sana kumain ng tinapay, kaso nga lang is may mas masarap akong pagkain sa bahay na ulam, no. Kaldereta ata yun, so doon na lang ako kakain sa bahay. Ito yung gutom ko pagdating ko doon sa bahay. Coke. Sarap nun, best. Sila mga kawasak, ride safe always and peace out.